Hello mga kamaster, welcome sa ating channel uli. So meron tayong Asus dito H81M-D. So problema nito, on natin, ayaw mag-on. Hindi naman siya shorted kasi wala tayong pitik na naririnig. So i-jumper natin dito, green at saka black. So ayan, pag ginumper siya may power. So wala tayong shorted nito. Problema lang, pag pindot dito ayaw niyang mag power. Kahit hawakan natin itong ground na to, kung nagdi-discharge ba siya. So pindutin natin, ayaw talaga mag power. So tara ka master, ayusin natin. So niready ko na mga kamaster. So sa ganito mga sira, pag nakakabit lahat, umiilaw yung lead, walang power, una yung gagawin is hawakan yung chips na to. Pag hinawakan nyo at nag-iinit, ibig sabihin game over na tayo dyan. So ito naman yung nakakabit, hindi naman nag-iinit. So ibig sabihin good pa yung chips natin. At ang duda kung sira ay nandito, itong controller nito, kasi ito rin nagbibigay ng on off sa motherboard. So nilagyan ko na rin to ng konting plug, mild reheat natin ito. Tapos i-reheat natin yung paligid ng mga paa nito. Baka yung ibang paa dito minsan wala na umiwalay na sa marami kasi itong paa dito. So i-reheat natin. So alalay lang doon lang sa mga paa, yung pakiramdaman na lang ito. Kasi pag tumatagal yung motherboard natin, yung mga soldering kasi nagka-crack din ang mga yan pag medyo tumatagal na natin gamit. Kailangan lang yan i-reflow ulit para bumalik sa pulido yung mga soldering lead. Ikot-ikutin nyo lang, huwag nyo itutok, huwag steady, ikot-ikot lang. So mild reflow tayo sa chips. Alalay lang dito guys, kasi medyo masailan yung chips ng Intel. Kailangan alalay lang pag basta pag no power siya, hawakan nyo agad yung chipset. Kung pag hindi siya nagpa-power at hinawakan nyo at nagiinit, wala na talaga tayong magagawa dyan. Kumbaga yung shorted na yung chip. Pero pag hindi naman nagiinit, may possible na may pag-asa pang naayos yung motherboard. So okay na yan, palamigin natin. So ito na guys, malamig na siya. So testingin natin kung gumana ba yung ginawa natin. So power switch natin. Ayun, gumana na. Tingnan natin kung nag-boot. Ayun, may display na. So di ba ka master, napakadali lang. Cold soldering lang yung sira. Kadalasan kasi ganun lang sira ng mga yan nagko-cold solder kasi sa tagal nating gamit, init lamig, tapos sabayan pa ng amag, yun, kukos ng cold soldering yan. So napakadali lang, konting luto lang naandar na agad yung motherboard. So ulitin natin, patayin natin.
So pinatay natin, i-on natin kung talagang perfect ba yung pagkagawa. So ayun, perfect. So as usual, yung pan natin nagluloko na naman. So, dyan na lang tayo. Maraming salamat sa panonood mga kamaster. Hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa ating channel. Thank you.